Ikaw ba ay hindi parang ibon? Your mother requested you to buy something, to wash the dishes. Mawit. Bakit? Pamilya kayo yan sa Facebook. Di ba mga awardees? Ang mga kabataan ngayon parang mga ibon. Pag inuutusan, wait, bakit? Naka-cellphone, naglalaro. Ang tagal utusan, kaya nga parang ibon. Tumutulong ka ba sa kabuhayan ng iyong pamilya kung meron man? Maaasahan ka bang kapatid na mag-alaga sa iyong mga maliliit na kapatid kung meron ka pa man? Or ikaw ba irresponsableng anak, responsabling kapatid? O tanong ko po yan sa inyo, sagutin nyo mga awardees. Ano ba ako sa aming bahay? Sa paaralan naman. Punta naman po tayo sa paaralan. Emotional ka na ba? O nasaktan ba yung binuli mo? Ano ang naging epekto sa kanya? Isipin niyo po. Mapagbigay ka bang classmate? O bigay ng papel kasi walang papel. Magpabili ka niya naman sa nanay mo. May pera ka naman. O ganyan ba kayo? O bigyan mo na. Ngayon lang kasi kung walang papel, magtubis na yan na. Mag-start na si ma'am. Siyempre, mga awardees, mas ipag mag-aral. Siyempre. So, expected na po. Hindi, baka ginawa nila. Did you participate actively in school or classroom activities? Minsan po, minsan hindi. Wala na po kasi pera si mama. Minsan meron, kaya sasali. Minsan po wala. Kaya affected yung participation nyo. Reality po yan. Did you participate in school sports? You talk to the parent, ay, si ano daw, ang sipag-sipag sa paaralan, sa bahay, palagi nasa kwarto, nagse-cellphone. Training ng computer literacy, pwede kang sumali. Baka sabihin nyo, wala namang bayan, bakit naman ako pupunta dyan? Diba? How about tree planting activities? Kasi required tayo ngayon, dapat priority na natin ang tree planting activities ngayon. Kaya tayo nagsisipagpaypayan kasi mainit na. Kailangan na natin ng gamit. Education. Because as I said, education begins at home. The foundation of values, expected po natin yan. Dapat sa ating bahay muna, sa ating tahanan muna manggagaling. Good attitude. O ano po yung mga good attitude? Dapat natin i-develop responsibility po natin na i-develop ang good attitude. Hindi na po lang mga teacher. Mahirap na po i-develop ang alam nyo kung nagkakaisip na at kung ano na ang kinalaman niya sa bahay. Aminin niyo po yan. Time management. Time management. Pag-divide, pag-hatid ng mga oras para lahat mabigyan ng priority. You can make a meaningful reform. Pag pinagsama-sama po ang mga kabataan, we can make a different one. Sunod po, community engagement. Makilahok sa ating komunidad. Huwag lang umupo. Huwag lang panuorin. Samantalang sila happy to do something, to do the task, to participate in the community. Ikaw naman nakaupo. Wow, audience. Audience impact, 20%. Diba? Audience ka lang. Can you ask yourself, why did I contribute to my community? How can I contribute to the community where I belong? Simulan mo sa community muna, bago ka
pumunta sa next level before you level up. Sustainable development goals. Young leaders can contribute to combating climate change, promoting gender equality, and ensuring access to quality healthcare and education. Your actions contribute to a more sustainable and equitable world. Kailangan po kayo ng ating gobyerno, kailangan po kayo ng ating society. Society needs you. The community needs you. And the last po, environmental stewardship. Sustainable practices. Encourage eco-friendly habits. Eco-friendly habits. Ano po dapat ang gawin dahil tayo po ang mga namamahala sa ating kapaligiran, sa ating environment? Ano na po ba ang nangyayari sa ating environment nowadays? We all suffer. Lahat po tayo nakakaramdam ng init. Ay ma'am, yung mga mayaman, hindi. Oo nga. Kasi palagi silang naka-aircon. Oo nga. But